Magandang araw guys sa inyong lahat. So nakita naman po tayo muli dito sa ating channel. Ang gagawin natin ngayon ay mag-assemble tayo ng pintuan guys. Pero bago ang lahat, nais ko pong pasalamatan lahat ng aking mga subscriber, viewers na patuloy niyong panonood sa aking mga video. God bless po sa inyo guys. Ito yung gagawin natin guys. Yung naka-description dito, double swing door with doorknob 1/3 by 4 brick tube. Ang gamit natin guys, swing door siya na double panel, na ang gamit natin doorknob. Bali ito yung materialis natin guys, rectangular tube na 1/3 by 4. Yun ang gagawin nating panel ng ating swing door. Bali guys, itong isang panel natin, na-assemble ko na. Ayan. Na-assemble ko na yung isang panel natin guys. Kinabitan ko na rin ng doorknob. Regarding naman guys, pagkakabit ng doorknob, may video na tayo nito kung paano, kung ano yung mga sukat niya. So panoorin nyo lang po. Hindi ko na to pinakita na kinabit ko dahil mga nakaraan may video na tayo nito guys. Panoorin nyo lang yung video na yon. So gamit natin ang brick tube na 1/3 by 4. Bali guys, yung lapad niya 61/3, may height siyang 81 inches. Bali ito yung pinaka-opening ng simento natin. Ito yung butas niya guys. Bali yung kaltasa naman, kung ilan yung ibabawas natin dito tayo guys magdepende sa bisagra natin. Ayun guys, ito yung kapal ng bisagra natin. Ito pag sinukat natin to guys, ito pag sinukat natin to, dito tayo magsusukat guys. Dito. Pag sinukat natin to, i-calculate natin to guys. 61/3. Bawasan natin ng 16.58. Ayun guys, 16.625, ibig sabihin 16.58 po yan. So may tira siyang 45.125, 45.18 po yan. I-divide natin sa dalawang panel. Ayun guys, yung magiging cutting ng 22, yung magiging cutting ng dalawang panel. So yung pabalagbag niya guys, ito yon, 22.5625, ibig sabihin 22.916. Ito na yung kinating ko guys, yung inasimbol kong isang panel natin. Yung cutting ko dito, itong sa balagbag 22.916 po yan guys. Yun yung magiging bawas natin sa double panel na kung tumbok-tumbok yung ating pag-assemble. Pero gaya ng sinasabi ko, pagka kinantumisa natin tong gilid, ang pinakabawas niya guys 5/8 lang ang bawas natin. Kasi kinaltas natin tong bisagra niya 1/4, isang bisagra ang kapal, sa kabila pareha sa 1/4, so 1/2 plus mag-adjust tayo dito ng allowance na 1/8, so 5/8 yung kaltas natin. Kung ikan tumisa natin tong pag-assemble natin guys sa 1/3 by 4. Pagka tinubok natin yung sinasabi ko sa dalawang panel, yung kaltas sa sukat na 61/3, ang magiging kaltas ay 16.58 guys. Lahat po yan. Ngayon ang gagawin natin, mag-assemble po tayo. Bale, yung patayo natin guys, magbawas lang tayo dito ng
1/4. 81 inches, bawasan natin ng 1/4 inch. Magiging 80, 3/4 siya guys. Yung bawas ko guys, 83, 1/4 lang. Cutting natin magiging 80, 3/4. So ayan po, 83/4 yung cutting natin guys. So, magphoto na tayo guys para sa pang-bracket natin.
Guys, nakatay na natin tong asimboli natin. Ito yung patayo niya, nakatay na natin. Nakikila na rin natin yung mga biruta sa gilid. Sa kabilang dulo rin. Kinikila na natin. Ito yung salapad niya guys. Yung pabalagbag. Kinikila na rin natin yung mga biruta niya sa gilid. Ito yung pinutol natin pang bracket guys. Ang gamit natin ayan, kung titingnan natin nasa mga 2mm yung kapal ng ano guys, open back to. Dapat sana angular na 1/8 yung kapal. Kaya lang naubusan tayo. So ito na lang yung gagamitin natin guys. Bali doblehin natin to guys, magkabilaan. So maglagay tayo ng bracket dito guys. Dito sa ayan. Ito kasi yung 4. Kaya yung pa-symbol natin pag ganon. So dito tayo maglagay ng bracket. Yung haba nito guys, sinabi ko kanina 81 inches. Nag-minus tayo ng 1/4. So yung cutting natin 83/4. Kung ano yung haba guys, yung aluminum natin, yung patayo, sinintruhan natin. Kumuha tayo ng sentro. So yung kalahati niya 43/8. So ito yung pinakasentro niya guys. Tapos sumukat tayo dito, galing to sa gitna pabante. So sumukat tayo ng 2 inches. Sa kabila din 2 inches. Para dito yung pinaka sentro natin. Dito natin ikakabit yung ito guys. Itong salapan natin, yung pabalagbag, para maisinto natin guys. So nagputol ako ng kapirasong rick tube na 1/3/4 para ito yung gagawing pattern natin. Yakmala natin to guys, itapat natin dito sa gilid para hindi tayo lalagpas o magkulang. Ayan guys, nalagyan na natin ng bracket. Ayan. So dalawang pa tayo, nalagyan natin ng bracket. Ang gagawin natin guys, bali, pagdugtungin na natin tong pabalagbag niya o yung salapad.
Bale, yung rivets natin dito guys, back to back din yung rivets natin. So ayan na guys. Bali, na-assemble na natin yung framing. Framing naman, panel ng ating swing door na gamit natin ang doorknob guys. Ayan, yung rivets na back to back na rin natin. Ayan, kung makikita nyo, nagka back to back yung lahat ng rivets yan guys, dahil back to back din yung bracket natin para mas matibay talaga siya. Ayan. Bali, ang gagawin natin guys, lalagyan natin to ng stop on. Ayan, paikot po yan. Itong dalawang butas. Guys, tapos na nating kinabitan ng stop on. Ayan. So, paikot po yan. Bali, ang kulang nito, salamin na lang. Yung salamin doon natin isalpak sa job site para maalahin yung pintuan natin. Bali, ito na yung dalawang inasimbol natin guys. Ito yung nauna nating inasimbol na kinabitan ko ng doorknob. So, bali, dalawa na siya. Ready nito guys para ikabit sa bahay ng ating customer. So hanggang dito na lang muna tayo. Kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo guys sa comment section para mas lalo po kayong maliwanagan. Maraming salamat sa panonood. God bless po.